Welcome to K-Catalog. Level 2 Unit 16 ng workbook, page 104. Application part na po tayo. Let's start with Malhagi speaking. So, pakinggan po natin yung conversation and let's fill yung mga blank dito. Okay? So, let's listen po. 말하기 1. 다음 대화를 듣고 빈칸에 알맞은 말을 쓰세요. 그리고 말해보세요. 1. 주말에 시간 있으면 야구장에 같이 갈래요? 좋아요. 저도 고향에 있을 때부터 야구를 좋아했거든요. Ayan, sabi niya, no? 야구를 좋아했. So, naka-past tense po. 좋아했거든요. Yan. Sabi kasi, 주말에 시간 있으면 야구장에 같이 갈래요? Sabi niya, if you have time next week, okay, would you like to go together? Sa 야구장 daw, no? So, 야구 is baseball. Okay? So, baseball field. Kumbaga, manonood sila ng baseball. Next, sabi niya, 좋아요. 저도 고향에 있을 때부터. So, ito yung confirmation na past tense yung 좋아하다. So, 좋아했. Kasi, sabi niya, 고향에 있을 때부터, since, okay? Since nung nasa lugar ko pa ako, so kung sino man yung kausap niya, kung si Angela yan, so sa Pilipinas, so since nung nasa Pinas pa ako, ay gusto ko na yung baseball. So, yun yung gusto niyang sabihin. Number 2. 2. 산에 갈 때 무엇이 필요해요? 산에 올라갈 때는 준비물로 마실 물이 필요해요. Ayan, sabi niya, no, 마실물. 마실물이 필요해요. Okay, so dito, ginamit yung 거든요 na grammar. Dito naman sa number 2, ginamit yung 동사 plus real or 을 plus 명사 na grammar. Sabi niya, 산에 갈 때 무엇이 필요해요? Kapag mag-hike ka, ano yung kailangan? So, akyat sila ng bundok, no? Sabi niya, nung kausap, 산에 올라갈 때는, kapag mag-hike or akyat ng bundok, ang mga kailangan mo is, mga pala tapos is, no? Ang kailangan mo ay, yung tubig na maiinom. Yan, yun yung sabi. Okay, number 3. 3. 여러 가지 수업 중에서 무슨 수업을 들을 거예요? 저는 컴퓨터 수업을 신청할 계획이에요. Ayan, so yung number 3 is 신청할 계획이에요. So dito sa number 3, ang in-apply din na grammar is yung 동사 plus 을 or real na grammar followed by 명사. So yan po yan. Okay, so punta tayo sa listening. Tingnan muna natin yung mga questions. Number 1, 두 사람은 어디에 가려고 해요? So saan daw balak pumunta nung dalawang nag-uusap? Number 2, true or false? 불꽃 쇼는 낮에 잘 구경할 수 있어요. So, 불꽃 show. Fireworks display po yan. 불꽃, fireworks. Tapos, show. Ayan. Tapos, 낮에, ibig sabihin, daytime. Okay, so, kapag sa araw daw or daytime, 잘 구경할 수 있어요. Mas mapapanood mo daw ng maayos. Kumbaga, mas okay yung papanood ng fireworks display kapag daytime. Feeling ko X na agad to kasi 'di ba mas maganda ang fireworks sa gabi. Okay, so number 2. 축제 장소 주변에서 음식을 살 수 있어요. So sabi dun daw sa lugar ng festival or feast na pupuntahan nila siguro. Yan, 주변에서. Ibig sabihin 주변 sa paligid, okay? So dun daw sa paligid ay makakabili ng food. Okay, or makakain. Number 3. 갈 때 준비물로 돗자리가 있으면 좋아요. So, sabi niya, 갈 때, sa pagpunta, doon daw sa event siguro, 준비물로, yun daw ihahandang bagay is 돗자리가 있으면. Kung meron kang 돗자리 ibig sabihin, ito po yung mat. Okay, kapag nagpipiknik, di ba, yung inaano natin, nilalagay natin sa lapag na mauupuan natin. Ayan. So, kung meron daw niyan, okay, mas maganda. Kumbaga, maganda na mag-prepare ng mat.
Yan yung ibig sabihin sa number 3. So, pakinggan po natin. 듣기 2. 다음을 듣고 물음에 답하세요. 왕은 씨, 주말에 서울 세계 불꽃 축제에 같이 갈래요? 1년에 한 번 하는 정말 유명한 축제거든요. 거기 가서 뭘 하는 거예요? 한강에서 밤에 하는 불꽃쇼를 구경하는 거예요. 주변에서 맛있는 것도 많이 팔아서 먹으면서 구경할 수 있어요. 재미있겠어요. 그럼 갈 때 뭘 준비해야 돼요? 의자가 없으니까 바닥에 깔 돗자리하고 밤에는 조금 추우니까 덮을 옷이 있으면 좋아요. Ayan. So, nag-note na tayo dito sa number 1. Ano daw yung pupuntahan? Yun yung ni-note ko dyan sa taas, no? 서울 세계 불꽃 축제. So, 서울 세계 불꽃 축제에 가려고 해요. Yan, we ended yung sentence natin with 가려고 해요. Okay? tapos, dito sa true or false, number 1, 불꽃쇼는 낮에 잘 구경할 수 있어요. So, sabi ko nga kanina, X na yan, and nabanggit din, sabi, 밤에 하는 불꽃쇼. Yun yung sabi nung kausap niya, no? So, sa gabi daw ginaganap. And then, number 3, 갈 때는 준비물. So, chinek natin nung narinig natin yung 돗자리. Bakit? Wala daw kasing upuan. 의자가, 의자, or 앉을 자리 없어서, sabi niya. Wala daw mauupuan. Kaya, maganda daw kung mayroong mat. At saka, may dagdag pa siya eh. Sabi niya, doppelot. Sa gabi daw malamig. Kaya, kung meron kang, kumbaga, maisusuot pa na para hindi ka ginawin, maganda din daw. So, sagot dito is circle. Yan. So, yan po yung ating listening. Punta tayo sa reading part. Now, let's read the passage. 보령시는 올해 보령 머드 축제를 7월 13일부터 22일까지 개최합니다. 이번 축제는 대천 해수욕장에서 열리며 진흙을 이용한 다양한 체험을 즐길 수 있습니다. 체험 거리는 머드 씨름 대회, 머드 슬라이딩, 머드 교도소, 갯벌스키 대회 등 다양한 프로그램이 준비되어 있습니다. 머드 축제에 참여하여 게임에서 1등을 하면 머드 화장품, 호텔 숙박권 등 다양한 경품도 받을 수 있습니다. Okay, so ano pong sabi ng ating passage? So yung daw pong Boryong City, so pangalan po ng city yan, sa Boryong City daw, this year, yung kanilang Boryong Mud Festival. So, meron po tayong Mud Festival sa Boryong City. Yan. Ay gaganapin daw simula July 13 hanggang 22. So, for this year po daw yon. Kung ano mang year yung sinasabi dyan, no? Tapos, 개최합니다. To hold, no? To hold or to host an event. So, yun nga po yan. Okay? So, 이번 축제는 대천 해수욕장에서 열리며, so, this year's festival daw po ay gaganapin sa 해수욕장. Saan daw? Daecheon. So, sa Daecheon, 해수욕장 po is beach. Ayan. So, dun daw po, no? 열리며, so, dun daw siya gaganapin, and 진흙을 이용한 다양한 체험. So, again, 체험 experience. So, maka-experience ka daw po ng iba't ibang klaseng bagay na gamit yung 진흙. So, ibig sabihin yung putik, no? Kasi yung mud festival, di ba? Gamit dyan is yung putik nga. Okay, so, 즐길 수 있습니다. You can enjoy that, no? Next, 체험거리는 mud serum. So, binanggit lang kung ano yung mga pwedeng ma-experience, okay? So, yung mga ni-ready nila. Yan. Sabi, mud serum. Pag sinabing serum, ito po ay parang ano po yan? Wrestling. Ayan. Okay? So, may wrestling ka sa putikan. Okay? So, contest po siya. And then, mud sliding. Ayan. So, may mud slide. And then, mud gyodoso. So, gyodoso po is parang kulungan, prison. Ayan. So, may ganun din daw po na pakulo. No? And then, 갯벌 ski 대회. So, may ski din. Saan ka mag-ski? Hindi sa snow, no? Saan daw? 갯벌. Pag sinabing 갯벌, ito po yung
putik nga na yung kung saan pwede kang makahuli ng mga snail, ano ba yun, suso, ayan. Tapos yung mga maliliit, yung mga crabs, ayan. 'Di ba putik talaga yon, no? So, yon, doon ka daw mag-ski. So, contest ulit siya. Yan. And, iba't ibang klaseng program daw po yung ni-ready. Okay? Naka-ready. So, sa Mud Festival daw po, kung gustong mag-participate or sumali sa mga games, kapag ikaw ay Ildeng, ibig sabihin, nanalo ka. Okay? Ikaw ang first place. Kapag ikaw ay first place, pwede ka daw makakuha ng Mud Hwajangpom. So, yung cosmetics na gawa sa mud. Yan. Tapos, Hotel Sukpakwon. So, sukpak, ibig sabihin po niyan is yung tawag dito, accommodation. Yan. So, hotel accommodation. Tas kwon, so parang ticket. Wait, let me double check, no? Hindi ko maalala yung term. Voucher. Ayun. Hinahanap ko pa lang, parang naisip ko na voucher. So, yan. Meron kang hotel accommodation voucher and Dayanghan Gyeongpum do. So, pag sinabing Gyeongpum, parang souvenir din po yan, no? Okay? So, Badelsu isumnida. So, pwede mong ma-receive yung mga yan pag nag-join ka or participate dito sa mga hinanda nila na event or programs. Yan. So, basahin natin yung question number 1. 무슨 축제에 대해 소개하고 있습니까? So, sabi, about saan daw? So, about anong festival yung ini-introduce? Okay, take note of the form of the question, no? Naka-biyupnika. Sumnika, biyupnika form siya. So, pag sinagot natin yan in a sentence, dapat ang ending natin is biyupnida or sumnida. So, about saan po ba? Mud Festival, no? So, Boryong, yung pangalan ng city, Boryong 머드 축제. 축제를 소개하고 있습니다. Okay, number 2. 머드 축제에서 즐길 수 있는 체험거리가 아닌 것. Okay, anin 것은 무엇입니까? So, ano daw yung hindi nabanggit dyan sa mga yan na pwede mong ma-experience dun sa Mud Festival? So, number 1, 머드 씨름. So, dito po yan, no? 머드 씨름. Okay, so check ito. Kepolski, nabanggit din siya. 머드 sliding, nabanggit din po. Number 4, 머드 hotel. So, wala namang mud hotel. Okay? So, mayroon sinabi, mud hwajangpom. Ayan. So, ang sagot natin is number 4 since yung hinahanap is yung hindi nabanggit sa passage natin. Number 3, 머드 축제의 경품은 무엇이 있습니까? So, ano daw yung kukuha na prize, kumbaga. So, 경품 prize. Okay, so, nandito siya, binanggit. So, 머드 화장품, bahin natin ng kulay. 머드 화장품, hotel 숙박권. Okay, so we can answer this with 머드, hindi ko na isulat lahat. So, kulayan na lang natin. Ito, simula dyan hanggang sa dulo. Okay, so, 머드 화장품, 호텔 숙박권 등 다양한 용품도 받을 수 있습니다. So, as is na pala kasi nakabiyupnida sumnida yung ending nung nasa passage natin. 받을 수 있습니다. So, ito po yung sagot sa number, saan na yan? Number 3. Okay, so punta tayo sa writing part. Now, for writing part, so nandito nilagay ko yung nasa reading part natin kanina kasi kailangan natin siya. sabi, 윗글을 읽고 아래 쪽제 포스터의 내용을 완성하세요. So again, no, 윗글. So yung nasa taas daw na passage. So ito po yun, yung nasa reading part natin. Okay? So basahin daw and i-complete daw yung content ng ating poster. Yan yung mga blanks. So, 보령 머드 축제. So, tingnan natin. 장소. Again, 장소, yung lugar, no? So, saan daw po ba gaganapin? 이번 축제는 내천 해수욕장에서. So, ito yung sagot natin. 내천 해수욕장.
Okay, so dito, 대천 해수욕장. Number 2, 일시. So, pag sabing ilshi, kailan po yan? Yung araw. Yan. So, andito po. 7월 13일부터 22일까지. Okay. So, dito, 7월 13일부터. So, gamitin natin yung tilde sign. So, again, yung tilde sign, to remind you, ito po is butokaji. Pwede din pong yun yung meaning niya. Okay, so since wala tayong masyadong space, yan yung gagamitin natin. 22일까지. Ayan. So, pwede nyo pong gawin yan, for example, sa mga poster, instead na buto at saka kaji na word, yung tilde sign po. Next, number 3, sa baba. 게임에 참가하여 1등을 하신 분께는 경품으로. So, ano daw yung ibinibigay nila na prize para sa magfa-first place? So, ito yung nasa baba, no? 화장품, 머드 화장품, 호텔 숙박권, 다양한 경품. Okay, so, ito yung sagot sa number 3. So, pwedeng itong dalawa lang, okay na po yan. So, we have 머드 화장품, 머드 화장품 하고, tapos, hotel 숙박권. Then, dahil may 받침 si kwon, so, 을 yung nakalagay dyan. 숙박권을 드립니다. Okay, so, yan po yung ating writing part. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.